Magandang turnout ng botohan ay inaasahan ng COMELEC sa inulunsad na overseas absentee voting. Hindi naman nakaligtas sa aberya at batikos ang pagsisimula ng botohan sa ilang bansa. Ang mainit na balita, Ate Mark Salazar. Sa unang araw ng absentee voting para sa mga OFW, maagang nagtungo ang mag-asawang ito sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait City para bumoto. Kabilang sila sa 30,000 OFW na nakarehistro at boboto ngayong eleksyon 2013. Sinalubong naman ng aberya ang unang araw ng botohan sa Saudi Arabia. Hindi kasi dumating ang mga ballot box at iba pang election paraphernalia. Ayon kay COMELEC Commissioner Elias Yusof, sa Martes, April 16 na uli sisimula ng botohan sa Saudi Arabia. Magdadagdag sila ng 1 oras bawat araw para makabawi sa 3 araw na pagkaantala sa botohan doon. I am now appealing to the Filipino constituency in the Saudi Arabia to please participate in this election. Sa Hong Kong, kapansin-pansin ang pagbabago sa sistema sa overseas absentee voting. Mula sa dating 22 PCOS machine noong mga nakaraang eleksyon, 9 na lamang ang gagamitin ngayon para sa mahigit 100,000 rehistradong OFW. Bukod dito, wala na rin gagamiting indelible ink. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes na personal pang pumunta roon para pangasiwaan ang pagsisimula ng overseas absentee voting, natapyasan ang budget ng COMELEC kaya nabawasan ang mga makina at election paraphernalia. Sa kabila nito, umaasa ang COMELEC na magiging maganda ang turnout ng botohan sa Hong Kong. Mark Salazar, GMA News.